Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning, brothers and sisters in the Lord. We are delighted po na makasama po kayo ngayon sa pagsamba sa Panginoong Diyos. It is a good thing to know that while our churches have little differences, dahil nakita ko po, pinakita po sa akin yung inyo pong statement of faith, and I could say that we are indeed brothers and sisters in our Lord Jesus Christ. At yun nga po, kahit sa pinagkaiba ng ating mga local churches, ang nakakatuwa po, we worship the same God. And so, this Lord's Day, wala pong it would not be difficult for us to be in the presence of one God because we are saved by one Lord. And we share this one baptism, we share and we drink of the same Spirit. And so, mga kapatid, ito pong sandali pong ito ay napakagandang larawan. Kung masasabi po natin, this is a very good rehearsal for eternity. Because in eternity, we would be worshiping the Lord together with brothers and sisters from all over the world, from all of redemptive history. At makikita natin ang mukha ng ating iisang Panginoon. So this is a very good practice, some might say, sa gagawin po natin for all eternity. And yes, ako po si Brother John David Malaborbor. People call me Brother David. And again, it's a delight to be with you here. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga kapatid po na naging tulay din para ito pong ating pagsasama sa fellowship ay maging posible. I acknowledge the life of Coach Josiah. Kasama ko po siya sa pagtatrabaho, si Pastor Josiah. And kasama din po sa ministry, doon po sa Dako ng Kalamba. Isa po sa mga kamanggagawa po na talagang naninindigan para sa Ebanghelyo. At kasama po yung kanyang wife, and kasama ko din po yung aking mga kamanggagawa po sa iglesia. So again, we are happy and we are delighted to be with you all this morning. And we are going to study, mapag-aaralan po natin mga kapatid, ang Ephesians chapter 1, verse 15 to 19. Dito po sa talatang ito, makikita natin yung isang napakaganda na panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taong sumasampalataya na. So today we are going to witness a very wonderful prayer that the Apostle Paul has prayed in scriptures for those who are walking in the faith already. Ito po ay para talaga, higit para sa mga tao na nagsimula na at nagpapatuloy sa kanilang Kristiyanong paglakad. And since I assume that we are all somehow, tayo lang halos lahat po na naandito ay nasa ganong kalalagayan, that we have believed the gospel and we are now walking with our Lord. I think this is a very good message for us, a very good prayer for us to contemplate upon. And so, brothers and sisters, would you open your Bibles with me? Let's read the Word of God, Ephesians chapter 1, verses 15 to 19. Basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Ayan. Sabi po dito, let's read all together, brothers and sisters. For this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you, and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you, making mention of you in my prayers. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the boundless greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Before we sit down, let's all come to the Lord in prayer. Our God and Father, aming Ama,
we come before you this morning. Sa inyong presensya po, sa inyong banal na presensya. We come to you as your children. Lumalapit po kami at humihingi ng patuloy na pag-unawa na nagmumula sa banal na Espiritu. Na sa sandali pong ito, maunawaan namin yung inyong disenyo, yung inyong kaparaanan na itinakda sa amin, nang sa gayon, sa kalagitnaan ng aming Kristiyanong pakikipagbaka, kami po ay mapalakas. We pray that as we know that all of us here are facing various kinds of trials, temptations, sufferings. Kami pong lahat dito, perhaps we all have reasons to quit. Kung tutuusin, Panginoon, lahat kami ay merong rason upang sumuko sa aming mga pananampalataya kung titingnan namin yung aming mga pinagdadaanan. But Lord, may your words, nawa ang inyong mga salita ang magbigay po sa amin ng pag-asa. May your Spirit speak to us through your living words so that our hearts would be encouraged and our hearts would see the beauty of our Savior once more. We thank you so much, O God. May your words also answer the questions of our hearts. Na sa sandali pong ito, magsilbi, Panginoong Diyos, na kasagutan at kalinawan sa aming mga buhay at aming mga puso. Ang katotohanan ng inyong mga salita na aming pag-aaralan. Panginoon, we humble ourselves to you. Gano'n man po kami katagal, gano'n man po kami kabago sa pananampalataya, I pray that we would all sit under the authority of your words with hearts that are hungry, with hearts that are humbled and ready to receive the revelation of your heart from your words to us. Maraming salamat po. Kayo po ang maghari sa sandali pong ito ng aming pag-aaral. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. And we may all sit down, people of God. I want to start, mga kapatid, sa pagsasabi po sa atin ng isang realidad. There is this reality na gusto ko pong tawaging midway struggle. Midway struggle. I want to say this reality specifically, halimbawa po, ngayon mga kapatid, anong buwan na po ba ngayon? It's July. And actually, almost patapos na po ang July. Tama po? And so, alam natin na yung July, ang June, yan yung mga bandang kalagitnaan ng taon. Tama po? And I would also argue that it's easier to live sa simula ng taon. Habang sariwa pa yung amoy ng barbecue sa ating mga damit, kakatalon lang natin nung bagong taon na para bang tatangkad pa tayo. It's easy to hope for a better year. Right? Wala pang pasok yun yung mga bandang una ng January. Tama po mga kapatid? It's easier to make resolutions. Actually, I think we make resolutions not because it's a tradition. We make resolutions because we have this sense of a fresh start. Madaling umasa sa panibagong simula kapag simula ng taon. At medyo madali na ring tanggapin ano man yung naging outcome ng isang buong taon kapag naando na tayo sa December. Nangyari na ang nangyari. Basta ang mahalaga, meron tayong 13th month, siguro sa mga nagtatrabaho. Sa mga estudyante, siguro ang mahalaga, kahit anong nangyari sa kalagitnaan ng taon, ang mahalaga, walang pasok ngayon kasi Christmas vacation. I think to begin the year and to end the year are way easier as compared kung titingnan natin yung ngayon, yung kalagitnaan ng taon, kung nasaan tayo namumroblema para sa grades, kung saan tayo namumroblema sa mga deadlines. Yung kalagitnaan ng taon, mga kapatid, nandun yung kadalasan, yung hirap. Tama po mga kapatid? Buti na lang yung iba sa ating mga kapatid, may mid-year bonus. Well, sana all. Hindi lang yan sa taon mga kapatid. Kahit po sa ating mga buhay mismo. Meron na po ba kayong narinig na nagkaroon siya ng infant crisis?
Na pinanganak siya, yung isang infant, paglabas niya dun sa halimbawa, na-CS siya, parang yung misis ko, paglabas niya, pagkabaak, pinoproblema niya agad yung utang ng kanyang magulang, pinoproblema niya agad yung kanyang identity. Yung pong pangalawa ko po kasing anak ay babae, yung panganay ko po ay lalaki. Paglabas po ba nung aking anak, ay meron na siyang infant crisis na tinatawag, na pinoproblema niya agad yung kanyang pilik mata, tinitingnan ba niya agad yung kanyang image, yung hubog ng kanyang katawan, pinoproblema na ba niya agad yung peer pressure? I don't think so. I think the reason why it's called midlife crisis is because it's midlife. Kasi pagtungtong natin sa mga huling araw ng buhay natin, ganun din. Hindi na rin natin masyadong iintindihin, nandun na tayo eh. Sa ating mga dying moments, we would not really burden ourselves anymore. Ang bigat ng buhay ay nasa kalagitnaan po nito. Nakakatuwang isipin, no? Yung kalagitnaan ng buhay kung saan tayo pinakamalakas, pinakamay talino, pinakamalamang sa malamang, edukado, yun din yung tagpo ng buhay na pinakamahirap po sa atin. Tama po ba? Does it make sense? And kagaya po ng ginagawa ni Apostol Pablo sa ating teksto, ganun din po kasi sa ating pananampalataya. Napakatamis, napakasarap nung tayo ay pinanganak na muli. Naaalala niyo po ba yung simula ng ating pananampalataya when we first met the Lord Jesus Christ? It is sweet. Na para bang walang haharang sa ating pananampalataya, na para bang madali gawin ang lahat ng bagay, because our hearts has seen the beauty of our Savior. In love na in love tayo nun. Tama po mga kapatid? At syempre, sino ba namang hindi mag-iisip na sa hangganan ng ating pananampalataya, sa moment na tayo ay sunduin na ng Panginoon o kaya naman ay balikan tayo ng Panginoon, makikita na natin siya ng mukhaan, matatapos na ang kamatayan at kasalanan, mga kapatid, it's easier to think, right? Madaling isipin, ang sarap alalahanin nung simula, at ang sarap tingnan nung ating magandang hinaharap sa Panginoon. Subalit paano yung kalagitnaan kung saan lahat ng pakikipagbaka sa kasalanan, sa kahirapan ng nangyayari sa ating panahon, all of the hardships, almost all of the hardships in the Christian life is in the midway. Tama po mga kapatid. And so, kaya nga, kung titingnan natin mga kapatid, kaya nga yung prayer ni Apostol Pablo, pansinin niyo po, yung prayer ni Apostol Pablo na binasa natin ay hindi prayer sa mga unbelievers na magsisimula pa lang sa kanilang faith. No, it's not. Hindi din ito prayer para sa mga namatay na Christians na nawatanggapin nyo sila dun sa inyong kaharian. Dahil yun ay pinagkakatiwala na natin sa Panginoong Diyos. Yung panalangin na binasa natin at pag-aaralan natin ngayon ay panalangin ng isang apostol na nakakaalam na ang kabigatan ng pananampalataya natin ay nasa gitna. Alam niya mga kapatid na sa gitna tayo talagang titirahin, aatakihin ng ating mga kasalanan, ng mga tukso ng mundong ito, at ng kaaway na si Satanas. He knows that the battle is in the middle. And that's why he prayed this prayer. Buti na lang, no? Isinulat niya itong panalangin na to. And therefore, brothers and sisters, as we study this prayer, kasi tingnan niyo po mga kapatid, gusto ko pong ipakita sa atin sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 19. Yan. Tingnan niyo po. Sorry. Ayan po. For this reason, I too having heard of the faith in the Lord Jesus. So yung mga sinusulatan niya, meron ng faith. I do believe all of us here have faith in our Lord Jesus Christ. We have trusted Him for salvation.
Naniniwala po ako sa sandali pong ito, ako po ay nagsasalita sa harapan ng mga taong hindi na nagtitiwala sa kanilang sariling mga lakas, talino at kakayanan upang maligtas. Naniniwala po ako na lahat po tayo dito ay kumbinsido na dahil lamang sa kasapatan ni Kristo, kaya tayo itinuring na sapat. Na dahil lamang sa katuwiran ni Kristo, kaya tayo itinuturing na matuwid. I believe I am speaking to people who are convinced that our sufficiency is Christ. And therefore, that's faith. At hindi lang daw pananampalataya meron sa kanila, which exists among you, and your love for all the saints. I believe also na hindi man tayo perpekto dito sa lugar na ito. May mga pagkakataon sigurong nagkakasamaan tayo ng loob. May mga pagkakataon siguro na yung ating mga ugali ay nagka-clash. Nagkakaroon tayo ng mga conflict. But I also believe that because we have the love of God, we love one another. Can we look dun sa mga taong nasa tabi natin at pwede ba natin silang tingnan at masasabi ba nating mahal mo yung katabi mo, kapatid? Do you love that person? Despite his or her imperfections, do you love that person in the love of God? Amen. I do believe that we love one another. Sabi dito, ayun o, may dalawang palatandaan na yung sinusulatan niya, yung pinagpe-pray niya, ay talagang naandun na sa gitna ng pakikipagbaka. They already have faith and they already are exercising love towards one another. And what more can be proven about them? Yun na yun. Totoo po silang believers, as I believe all of us here ay ganun din, mga minamahal na kapatid. Subalit, tingnan niyo po yung verse 16. I do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayers. And so we ask this question. Ano ba yung provision ni God, yung disenyo ni God, na pinapanalangin ni Apostol Pablo na ma-enjoy ng mga believers sa Ephesus nung panahon na yon, na dapat din nating madiskubre sa umagang ito. Sa kalagitnaan ng pakikipagbaka nila, in the midway of their sufferings for the Lord, in the midst of their battle, in the midst of their good fight of faith, ano ba yung dinisenyo ng Diyos? Ano ba yung provision ni Lord sa kanila at sa atin sa umagang ito upang tayo ay matagumpay na makapagpatuloy hanggang sa hangganan? So yun po yung pag-aaralan natin. That's the question that our text would answer for us. Ito po yung sinasagot ng ating teksto sa umagang ito. So, unang provision, mga kapatid, na makikita po natin dito sa ating text. Yung unang provision ni Lord para sa iyo at para sa akin, para hindi tayo malaglag, para hindi tayo manlupaypay sa ating pakikipaglaban, una, mga kapatid, is divine revelation. Sabihin nga po natin, divine revelation. Praise God. It is God's will for us to grow in our living and saving knowledge of Him and His glory. That's the point of this specific part. Saan po natin yun nakuha, mga kapatid? Tingnan po natin dun sa verse 17. Okay, sinabi niya na nagpe-pray siya para sa kanila. Ito na ngayon yung content ng prayer. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Isa-isahin po natin yan para maintindihan natin. Una, mga kapatid, itanong natin, who gives the revelation? Para mas ma-appreciate natin yung gift, yung ibinibigay na kapahayagan, we ask the question, who is the one who gives the revelation? Well, kitang-kita naman po natin dun sa ating teksto, yung sagot, and meron pong dalawang sagot. Iisa yung sagot, pero may dalawang paraan ng pagdidescribe dun sa sagot. Of course, the one who gives the revelation is God, our God. Tama po? The Lord our God, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siya ang nagbibigay ng kapahayagan. But
let's focus kung paano siya tinawag dito sa teksto, because I think how God was mentioned here in our text sheds light to the greatness of the revelation. So tingnan natin mga kapatid. Una, yung Diyos na nagbibigay ng kapahayagan, siya ay ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, the God of our Lord Jesus. Hindi po ba nakakapagtaka na pwede namang sinabi na lang ni Apostol Pablo, the God or God. I pray that may God and Father give you a spirit of wisdom and of revelation to a knowledge of Himself. Pwede naman ganun lang. Bakit po kaya niya sinabing God of our Lord Jesus? And I think this is the point. This way of calling the Lord is a reminder for the readers and us. Ito po ay paalala sa mga magbabasa niya noon at sa atin din. That the only reason why the Almighty God, Creator of heavens and earth, is allowing us to call Him our God is the reality that He has given us a mediator and a redeemer. Kaya niya binanggit si our Lord Jesus Christ nung sinasabi niya si God ay para ipaalala sa ating hindi natin siya pwedeng basta-basta tawaging our God, my God, kung hindi sa pamamagitan ng ibinigay niyang tagapamagitan na si Kristo. Sa umagang ito, hindi ba nakakamanghang realidad na hindi sana tayo karapat-dapat lumapit sa banal na presensya ng Diyos ng Israel? Naalala natin yung mga kwento kagaya ni Abihu sa Leviticus, kagaya ng mga tao na sinunog ng presensya ng Diyos dahil sa kanilang kalapastanganan. We remember stories like that and we are reminded we are dust. And our God is glorious. We are being reminded that we are flowers na naandyan ngayon, wala na kinabukasan, but our God is eternal. The gap is infinitely huge. Hindi po tayo kumakanta, hindi po tayo nananalangin. Ang pinapakinggan po natin sa sandaling ito ay salita, hindi ng kalibel po natin. Dahil po kasi sa mga nauusong kanta ngayon sa Christianity, na para bang ang Diyos ay boyfriend mo lang, na para bang ang Diyos ay kaibigan lang natin. Yes, He calls us friend, but let us not forget that He is Almighty, Holy. He is a consuming fire. Na kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo, matutupok tayo ngayon sa Kanyang banal na presensya. That's why. And I have biblical warrant for saying that. Tingnan nyo mga kapatid, atras lang tayo ng ilang talata. Tingin ko yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. Sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." Bakit ka pinagpala? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos ng lahat ng spiritual na pagpapala? Dahil ba deserve natin? Ako bro, sa tingin ko, deserve kong tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos kasi graduate ako ng ganitong Bible school. Ako bro, tingin ko, deserve ko talaga yung mga spiritual blessing. Ang tagal ko na kaya sa church, ako na yung pundasyon ng church. Minsan may ganun po tayong mga damdamin mga kapatid. Pero dito po, napakaganda na sinabi na lahat ng pagpapala na tinatamasa natin sa Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa lamang kay Kristo. Tingnan niyo po, sumunod, just as He chose us in Him. Hindi ka pinili ng Diyos sa sarili nating pagiging kapili-pili. He has chosen us in Christ. The only reason that God in eternity past can look at us and choose us is because He does it. He did that in Christ. Apart from Christ, hindi po tayo kapili-pili. Tingnan niyo po, before the foundation of the world that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons and daughters. Biruin niyo yun, tayo ay tinadhanang maging mga anak through Jesus Christ. Nakita po natin mga kapatid yung kahalagahan na hindi natin basta-basta
Hindi tayo basta-basta nagkaroon ng kaugnayan sa Ama. Lahat ng kaugnayan, pagpapala, pagmamahal na ipinapaaralan sa atin ngayon ng Ama ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, sa umagang ito, karapat-dapat si Kristo sa lahat ng pagsamba, pagtitiwala, papuri, pagkilala. Beautiful Savior, kagaya ng inawit natin kanina mga kapatid. He's that wonderful. Amen? And so, we continue mga kapatid. Bukod doon, bukod sa siya yung God of our Lord Jesus Christ, pagpapaalala na tayo ay related sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo lamang, pagpapaalala na siya yung Diyos na nagbigay ng daan para sa atin, He was also called the Father of Glory. This pertains to the reality that the God and Father of our Lord Jesus Christ desires to show us His beauty, majesty, wealth, and infinite worth. Ito po yung mga kapatid. Kaya binanggit ni Apostol Pablo itong bahagi pong ito, sa halip na diretsuhin na I pray that may the God and Father of our Lord Jesus Christ give you wisdom and understanding, ay dahil po ako po'y naniniwala, gusto niya pong ipaalala sa mga magbabasa at sa atin na itong Diyos na ito, hindi lang niya binigay yung manunubos, binigay niya ang manunubos na meron siyang goal, meron siyang purpose, may hangganan siyang tinatanaw mga kapatid. And that purpose is His glory. This is important for us to remember, lalo na po sa panahon natin ngayon, na madali namang tanggapin yung realidad na ang Diyos ay nagbigay ng daan. Actually, pabor pa nga sa atin yun eh. Gusto ko yan, na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na cannot be reached by my own righteousness, ay maaabot ko na. Pwede na akong humingi ng lahat ng gusto ko. Pwede ko na siyang gawing alipin ng aking mga kagustuhan. No. Meron siyang layunin sa mga taong inilalapit niya sa kanyang sarili. At ang layunin pong yun ay ipakita sa akin at sa ating lahat yung kanyang kagandahan, yung kanyang kaningningan, yung kanyang karangalan, at yung kanyang kapangyarihan. Sabi nga po ng Westminster Shorter Catechism, question number 1, para saan nilikha, para saan ang buhay natin, ano yung hangganan ng buhay natin? Ang hangganan ng ating buhay ay luwalhatiin ng Diyos at maligayahan sa Kanya magpakailan pa man. That's the end point. So, we are reminded of that when Paul called God the Father of glory. And so, we continue, mga kapatid. Kung titingnan po natin, yun napaka-consistent din nun sa kasulatan. Kung babalikan din uli natin yung Ephesians chapter 1, hindi na natin babasahin lahat, pero gusto ko lang pakita sa inyo, naka-highlight dyan mga kapatid, na lahat ng ginagawa ng Diyos at gagawin pa niya sa buong nilikha, sa redemptive history, ginawa niya yan para saan daw? Sabi sa verse 6, to the praise of the glory of His grace. Hindi lang yan mga kapatid. Sa Ephesians chapter 1:11-12, nandito din mga kapatid na sinasabi, na kaya niya tayo pinredestine sa mga good works, kaya niya tayo pinaalam sa atin yung kanyang kalooban, hindi dahil sa tayo yung bida dito mga kapatid. Sabi doon sa verse 12, to the end that we who were the first to hope in the Christ would be, para saan daw mga kapatid, lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, to the praise of His glory. God does not exist to glorify us. Hindi siya nag-i-exist para ibida ako. Sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga ginagawa, sa buong kasaysayan, hindi po ako ang nasa sentro ng mga bagay na yon. It is His glory. It is His power, His beauty. Yun po yung layunin ng Panginoong Diyos. And so, mga kapatid, kahit nga po yung kahit nga po yung pagbibigay sa atin ng Holy Spirit, tayo po'y naniniwala na nung tayo'y sumampalataya, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Amen po? At ang Espiritu Santo, yung down payment ng Panginoong Diyos, pagpapatunay na yung mga walang hanggang bagay na ipinangako sa atin ay magkakatotoo dahil meron ng pauna na binigay sa atin na katunayan, katibayan ng ating mga inheritance, and that is the Holy Spirit. At bakit niya rin ginawa yun mga kapatid, who is the first installment
of our inheritance in regard to the redemption of God's own possession. Para saan? To the praise of His glory. Brothers and sisters, ang Panginoong Diyos, He is the Father of glory. At yun yung layunin niya. So, nakita na natin sino yung nagre-reveal. Sino yung nagbibigay ng revelation? Sino nga po yung nagre-reveal? The God of our Lord Jesus, the Father of glory. Now, of course, we ask the question, what's the revelation? Lord, ano ba yung revelation nyo sa amin? Kung kailan ba kami tatama sa loto? Kung kailan ba kami magkakaroon ng napakamamahaling mga sasakyan? Yung ba yung kapahayagan? Kasi mga kapatid, nakakalungkot na may ilan po tayong mga kababayan na nasa ibang mga sekta na ganun ang ginagawa sa Panginoon. Na ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ang hangganan na kanilang tinatanaw, ang revelation na lagi nilang gustong makuha, ay yung mga revelation patungkol sa mga bagay na patungkol lamang sa buhay na ito. Sino kaya, Panginoon, ang mapapangasawa ko sa church? Sino kayang boss yung sisipsipan ko para ako ay ma-promote? Things like that. But what revelation? Anong klase ng kapahayagan yung gustong ipahayag ng Diyos ng Panginoong Jesus at ng Ama ng Kalwalhatian? Well, the answer is in the latter part of the verse. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Let me tell you something, brothers and sisters. Gusto ko lang balansehin. Sa scriptures po, mga kapatid, napakaraming kapahayagan sa Bible ng iba't ibang mga provision ng Diyos sa atin. Mababasa natin sa Bible, and my God will supply all your needs according to His riches and glory. So, tanong, pinapahayag ba ng Diyos na maglalaan siya sa ating mga pangangailangan? Amen! Ang sabi pa, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things, yung lahat ng ating pangangailangan, will be added to us as well. Ipinangako ba ng Diyos, inireveal ba sa scriptures, na kapag humingi tayo ng wisdom, magbibigay siya ng wisdom? Amen! Nakikita natin yun sa Santiago. And many more hundreds of promises that reveals that God will provide for our earthly needs. Tama po? Okay naman talaga, no? Hindi po tayo nagiging extreme dito na ang Diyos ay walang pakialam sa ating mga pisikal at makamundong pangangailangan because He cares. Sabi nga ng isang talata, cast your cares upon Him because He cares for you. Mga kapatid, kung ano yung alalahanin natin sa umagang ito na dala-dala natin, hindi po tayo pinagpapanggap ng Diyos na espiritual, na wag mong isipin na meron ka na. Alam ng Diyos na may pangangailangan tayo. Ang sinasabi nitong talata, mga kapatid, may pinakamahalaga, may pinakamayaman na kapahayagan ng Diyos. Mga kapatid, ang ating Diyos ay nagpapagaling ng sakit. Ang ating Diyos ay sumasagot sa ating mga katanungan. Ang ating Diyos ay naglalaan sa ating mga pangangailangan. Subalit ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa ating mga mananampalataya ay ang Diyos. The greatest gift that God can give us, His people, is the gift of Himself. Naalala niyo yung sinabi, mga kapatid, ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 17, the high priestly prayer? Do you remember His prayer? Sabi ng Panginoong Jesus, when Jesus had spoken those words or these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him. Tingnan niyo po itong statement na to, verse 3. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Anong essence ng buhay na walang hanggan? Para sa inyo, mga kapatid, ano yung attractive sa eternal life? Yung bang gintong lalakaran daw natin doon?
Yung bang katotohanan na hindi na tayo magkakasakit doon, dahil totoo naman yun? Yung bang katotohanan na hindi na tayo luluha sa buhay na walang hanggan? Yun ba yung pinakamahalagang bahagi at totoong kalaliman ng buhay na walang hanggan? Hindi ba ang pinakamagandang bahagi ng buhay na walang hanggan? Makikita na natin siya ng mukhaan ng walang hanggan, that we would enjoy our God. Wala na yung haharang. Ngayon kasi yung humaharang sa talagang napakatamis na pakikisama natin sa Panginoon, yung mga kasalanan natin, amen? Yung katigasan mismo ng ating mga puso, yung panunukso ng mundo, at yung pag-atake sa atin ng kaaway na si Satanas, hindi tuloy maging direkta at dire-diretso ang ating kaugnayan sa Panginoon dahil nandito pa tayo sa kahinaan ng ating laman. Subalit, hindi ba nakakamanghang isipin na kapag may buhay na walang hanggan na tayo, meron na rin tayong walang hanggan at walang limitasyong pakikipisan sa Panginoong Diyos at pag-i-enjoy sa mga bagay na inihahanda niya po sa atin sa walang hanggan. Hindi ba siya ang pinaka matamis na regalo sa lahat ng regalo na pwede niyang ibigay sa atin? Hindi ba ang Diyos mismo ang makilala siya, ang maunawaan ng kalooban niya, ang makita kung sino ang Diyos sa kasulatan sa pamamagitan ng Espiritu? Hindi ba yun yung pinaka mahalagang kayamanan natin bilang mga mananampalataya? Well, if that's not our greatest treasure, we might be in trouble. And I pray right now, kaya nga dalangin natin itong panalangin na to, na nawa sa sandaling ito, kung hindi natin maramdaman na ang Diyos mismo yung pinaka-pangunahin nating kayamanan, panalangin natin ang ating mga sarili. Nawa ang panalangin na ito ni Apostol Pablo ay magkatotoo sa atin, na ipahayag sa atin ng Panginoon, ng Diyos ng Panginoong Jesus, ng Ama ng Kaluwalhatian. Paunawa niya nawa sa atin ang kanyang sarili. Nang sa gayon malaman natin siya ang ating pinakamahalagang yaman. Well, that's our first point. Kasi tingnan nyo mga kapatid, kahit nga po sa buhay ni Job, ang lagi nating tinitingnan sa buhay ni Job, mga kapatid, ito po no? Ang lagi nating tinitingnan na happy ending ng Book of Job ay yung sinabi niya that the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of his first daughter Jemima, and the name of the second Kizia, and the name of the third Keren Hapuch. And tingnan nyo, yung verse 15, mga kapatid. And in all the land, there were no women so beautiful as Job's daughters. And their father gave them an inheritance among their brothers. And after this, Job lived 140 years and saw his sons and his sons' sons 4 generations. And Job died an old man full of days. Yun yung inisip natin. Pag tinanong natin, ano ang ending ng Book of Job? Ano yung moral lesson? Na kapag nagtiis ka sa gitna ng pagtitiis ng mga problema, dodoblehin ng Diyos yung kayamanan mo. Pero tingnan nyo mga kapatid, dito sa same chapter, sa chapter 42, naniniwala po ako, ito talaga yung essence. Ito yung lalim ng gustong ituro ng Diyos sa atin sa nangyari sa buhay ni Job. Kasi si Job, mga kapatid, ang inaakala kasi natin, sobrang tinu niya nung buong nung buong pagsasuffer niya. Kasi may nabanggit na hindi siya nagkasala sa kanyang mga salita matapos siya magdusa. Pero after that, kinestyon niya din ng Diyos. Naging self-righteous din po si Job. Kaya tingnan nyo, nung nagpakilala ang Diyos, nagpakita ang Diyos sa kanya, sa anyo ng isang buhawi, mga kapatid, tingnan nyo ang naging sagot ni Job, nung hinumble down siya ng Diyos. Wala, tinanong lang naman siya ni Lord, ganang ka magsalita, Job, nasa ka ba nung ginawa ko ang daigdig? Nasa ka ba nung ginawa ko yung mga ganitong bagay? Kaya mo ba gawin yung ganitong mga bagay? Pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili. At tingnan nyo, si Job mismo ang nagsabi kung ano yung magandang resolution ng story. Hindi yung pagdoble ng kayamanan, mga kapatid. Ito po. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Tuloy natin, mga kapatid.
Ito yung resolution niya. Ito yung na-realize niya. Therefore, I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. Hear and I will speak. I will question you and you make it known to me. Verse 5, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Alam niyo yung pinakamagandang blessing na nangyari kay Job? Hindi yung ibinalik ni Lord yung kayamanan niya. Yung nakilala niya ng personal ang Diyos. Na hindi na lang base sa narinig niya tungkol sa Diyos, hindi na lang sa naman na niyang mga kwento tungkol sa Panginoon, siya mismo na unawaan niya at namasdan niya kung gaano ka makapangyarihan at kung gaano ka mangha-mangha itong Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yun yung pinakamagandang blessing na nangyari sa buhay ni Job. Bumonus na lang. Lumabis na lang. Pag-uumapaw na lang, mga kapatid. Yung pagdoble at pagbalik ng kanyang mga ari-arian ng umpisa. Huwag tayong malilito sa totoong layunin ng aklat ni Job. So yun, mga kapatid, that's the purpose and this is the message for our lives. Brothers and sisters, ayan. The message for our lives is this: the many troubles of this life cannot overwhelm hearts that are captivated by a growing knowledge of the beauty and the majesty of God. Yung maraming pinagdadaanan natin sa gitna ng pakikipagbaka, our midway troubles, yung mga pinagdadaanan nating paghihirap, pakikipagbaka sa kasalanan, those things cannot overwhelm our hearts if our hearts are captivated by a growing knowledge of the beauty and the majesty of God. Naalala ko po, mga kapatid, it was 2 years ago. We have a very happy family. Yung panahon pong yun ay isa pa lang ang aking anak. Aming pamilya ay simple. Mahilig lang kami magtawanan. Minsan ay may mga away din, pero simple lang na pamilya. And suddenly, yung kasimplihan at yung pagiging masaya ng pamilya ay somehow na-disrupt because my father, my dad, yung aking tatay sa edad na 49, tama po ba? 49 years old lamang siya, ay suddenly, he passed away. And I remember, nung gabi pong yun, galing pa man din po kami sa gawain ng Panginoong Diyos. Pagbalik ko sa tahanan sa aming bahay, sa bahay ng aking mga magulang, sinugod na pala ang aking tatay sa ospital. At alam niyo, mga kapatid, napakadaming beses na po kasing sinugod yun sa ospital. Niloloko nga namin para siyang si Cardo Dalisay. Ilang pagsugod na yung hindi basta-basta po, mga kapatid, na nasira na yung kanyang yung appendix niya, ilang oras nang kumakalat sa dugo niya yung lason, yung dumi. Buhay pa ang aming ama. At maraming beses na yun, ilang beses din yata siyang na-stroke at maraming pagkakasugod sa ospital. So syempre, nung huling pagkakasugod na yun, kahit halata namang kakaiba yun, umaasa din kami sa pagpapagaling ng Panginoon at talagang inilaban namin. Pero may tagpo na ni-real talk na kami ng doktor kinabukasan, kami ng nanay ko. Sabi na wala na talaga. Yung aparato na lang talaga ang nagpapanatili sa kanya. And I'm not gonna lie, I'm not gonna make a story na para bang, ang lakas ng pananampalataya ko, walang-wala lang yun sa amin. I can tell you, mga kapatid, that moment na ni-real talk na ako ng doktor, that's when all of my hopes towards mabubuhay pa yung tatay ko crumbled. And ang dami kong naisip, nanginayang ako kasi mahal na mahal niya yung apo ko, yung apo niya na anak ko, panganay kong anak. And nangihinayang ako, sana nakita pa niya na lumaki at sana nakita pa niya yung mga iba niyang apo, yan, yung mga nandiyan magagandang babae, kasing gaganda ng mga anak ni Job. Andun yung disappointment, andun yung heartbreaking reality, mga kapatid, na hindi ko naisip yon dahil napaka-simple nga nung aming pamilya. Feeling ko batang pamilya pa lang kami. I've never wondered, I've never thought na sa maagang panahon na ganon, mawawalan kami ng isang miyembro. Yung tatay pa, yung pinaka-komedyante. So, hanggang ngayon nga, mga kapatid, may mga times na pag nami-miss ko ang aking tatay, tears would suddenly fall from my eyes. It's not
something that we joke upon. No? Hindi ito basta biro, totoo na nararanasan natin. But I remember that moment na pinapatanggal, sa akin pa pinatanggal yung kanyang aparato. Sa kalagitnaan ng aking despair, ng aking kalungkutan, sa kalagitnaan ng miserable na moment na yun, suddenly the Lord has reminded me of a verse na hindi ko nga naaalala yung mismong number eh. I think it's in 1 Corinthians, sa sinasabi doon, darating ang panahon, we would all say together with Christ, "Where, O death, is your sting?" Darating yung panahon, hahamakin natin yung kapangyarihan ng kamatayan dahil lubos na babaguhin ng Panginoon ang ating katawan. At mapagtatagumpayan na natin yung isang kalaban na hindi matalo-talo ng sangkatauhan liban sa Panginoong Jesus, yung kamatayan. This is something that we all fear. This is something that we don't dream of. But I was reminded of who God is. Oo nga pala, ang Panginoon ko, siya yung nanalo, nagtagumpay sa kamatayan. So I can grieve right now. Pwede akong umiyak, pwede akong malungkot, subalit hindi ako mananakawan ng buhay na pag-asa dahil buhay ang Panginoon ko. Siya din yung Panginoon ng tatay ko. And therefore, this is not a defeat. This is one step towards victory sa buhay ng tatay ko. Kami nga yung susunod eh. Kami nga yung hihintayin eh. Kami nga yung nasa pakikipaglaban pa. Nanalo na ang Panginoon sa buhay ng aking Ama. So, brothers and sisters, our knowledge of God is not passive knowledge. Hindi po ito basta head knowledge. Ito pong mga kaalaman o pagkaunawa natin sa Diyos. Tinatawid tayo sa pinakamahihirap na sitwasyon ng ating pakikipagbaka. And so I pray na patuloy natin siyang makilala. Patuloy ko pa siyang makilala. And so brothers and sisters, we go to our second point. Yung una nating punto, mga kapatid, is divine revelation. Ano yung inihahanda ng Diyos para tayo ay hindi malaglag sa pakikipagbaka natin sa kalagitnaan ng taon, sa kalagitnaan ng ating buhay pananampalataya. Una, divine revelation, pinapakilala niya ang sarili niya. Pangalawa, divine perception. Sabihin nga po natin, perception. Pag sinabi nating perception, it's almost synonymous to the word sight, pananaw, paningin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pananaw, paningin. Anong pong klase ng paningin? Tingnan po natin, mga minamahal na kapatid. Nandito po yan sa verse 18 and 19 ng ating talata. Tingnan po natin. Basahin natin sama-sama, mga kapatid. I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the boundless greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might. Ito po yan, mga kapatid. Pagpukusan natin yung unang bahagi. Pinapanalangin niya, hindi lang na magkaroon tayo ng knowledge of God. Pinapanalangin ni Apostol Pablo na magkaroon daw tayo ng bukas na mata ng ating mga puso. Are you familiar with the song, Open the Eyes of My Heart? Alam natin yun, luma yun, mga kapatid. So, yun yung pinapanalangin niya. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. And this is my question. Why is he praying for sight? Hindi ba, brother, hindi ba katotohanan na lahat tayo, kung tayo ay naging believers, ay nagkaroon na tayo ng sight? Sabi ng isang awit, no, yung lumang hymno, I was blind, but now I see. Kaya tayo na born again, kaya po tayo na regenerate, binuksan ng Espiritu Santo ang mata ng ating puso. For the first time, yung Savior na dating pinagtatawanan, tinatanggihan natin, for the first time, nung tayo ay naging believers, tinanggap at nakita nating totoo, maganda, at kaaya-aya siya sa ating mga buhay. Tama po? So, kung nakita na natin ng Panginoon, kung binuksan na ang ating mata, why is the Apostle Paul praying for sight? And this is the reason. Let me state a reality first
And we go to scriptures to see why. Bakit pinapanalangin pa rin niya yung sight kahit nabuksan na yung ating mata nung tayo na saved? While it is true that we have all been enlightened to see the beauty of Christ already, it is also true that we are in constant need to see Him and His purposes more in our lives. Oo nga, totoo na nakita na natin minsan ang Panginoon sa ating puso. Nakita na natin yung kagandahan niya. Subalit ang katotohanan, sa sandali pong ito, sa umaga pong ito mga kapatid, sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa, patuloy nating kailangang makita ang kagandahan ng Panginoon. Kailangan uli nating paulit-ulit na makita, hindi lang siya, kundi yung mga layunin niya sa ating buhay. That's the reason why He's praying for sight. Tingnan natin, merong isang prayer uli sa Ephesians chapter 3. Halos kapareho nitong prayer na nasa chapter 1. At tingnan nyo mga kapatid, sabi dito, ito yung prayer niya. Ang prayer niya is that so that Christ may dwell in your hearts through faith. Teka, tigil tayo sa pagbabasa. Tanong mga kapatid, ang isang born again Christian ba ay pinananahanan na ni Kristo sa kanilang puso? Amen. Tama po, naniniwala po tayo sa doktrinang yun, That upon regeneration, Christ is already in us. We are already in union with our Lord Jesus Christ. Tama naman, di ba po? Pero ito na naman yung tanong, bakit pinagpe-pray pa niya na si Kristo ay talagang maghari o talagang magdwell sa ating mga puso, sa puso ng mga believers na. Again, hindi siya sumusulat sa unbelievers. Sumusulat siya sa mga believers. Bakit? Tuloy natin yung pagbabasa. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the height, and the depth, and to know the love of Christ. Tigil po ulit tayo. Ang isang born-again Christian ba, alam niya ang pag-ibig ng Panginoon? Kahit baguhan pa lang siya? Yes! Kaya nga po tayo naligtas because we have seen. Yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16, yun nga, baka nga yun ang unang-unang verse na narinig natin. For God so loved the world that He gave His Son, only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Bago pa lang tayong Kristiyano, malamang narinig na natin yung mga verses na God commended His love towards us in such a way that while we were yet sinners, Christ died for us. Alam natin yung mga talatang yun, mga kapatid. Alam nating mahal tayo ng Panginoong Diyos. Subalit, ito si Apostol Pablo, patuloy na nananalangin sa mga mananampalataya na nasa gitna na ng pakikipaglaban, na nawa maintindihan pa nila yung lalim, yung lawak, yung taas itong pag-ibig na to ni Kristo. Ano pong sabi dito? Which surpasses knowledge, that you may be filled to all the fullness of God. I think naandun po yung sagot mga kapatid. Bakit si Apostol Pablo ay nagpe-pray ng mga bagay na parang nangyari na sa atin nung umpisa? Bakit pinagpe-pray niya na makakita tayo? Bakit pinagpe-pray niya na manahan si Kristo ng lubos sa ating puso? Bakit pinagpe-pray niya na lalo nating maintindihan yung pag-ibig ng Panginoong Kristo? Kasi mga kapatid, yung pag-ibig na yon, kasi yung pananahan na yon ni Kristo, kasi mga kapatid, kung sino si Kristo, ay higit pa, lumalagpas ito sa pag-unawa ng tao. It surpasses knowledge. In other words, mga kapatid, sa sandali pong ito, kahit gaano kataas ang ating edukasyon sa Biblia, kahit gaano kadami yung ating napagdaan ng seminar sa Bible, let me tell you something. Right this very moment, meron pa rin mga kapatid, may nananatiling lalim na hindi pa natin nasisisid tungkol sa Panginoon. Merong bahagi pa rin ng pag-ibig ng Diyos na ako po'y naniniwalang hindi pa natin lubos na nauunawaan kahit sa mga sandali pong ito. To the point na kahit nga si Apostol Pablo, ang goal niya, sabi sa Philippians, is to know the Savior more and more. Apostol na yon, kinakausap ng Panginoon ng diretso.
Pero mga kapatid, ano yung panalangin niya? Ano yung isa sa goal niya sa buhay? Patuloy na maunawaan yung kapangyarihan ng Ebanghelyo at ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Sa sandali pong ito, alam na po ba natin lahat tungkol sa pag-ibig ng Panginoong Diyos? Naubos na ba natin yung malawak na karagatan ng kapahayagan ng kung ano yung pag-ibig niya? Have we exhausted all that God is in our lives this morning? Kilalang-kilala na ba natin siya ng lubos na lubos sa kanyang kabuuan na wala nang natitirang para makilala pa natin siya sa walang hanggan? Brothers and sisters, the reason why Paul prayed this prayer is because kagaya niya, we still have the need to know our Savior more and more. Na mas makita pa natin siya. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin, dahil nakita natin yung need para makakita, let me end with this mga kapatid. Ano yung dapat nating makita? What should we see? Dito natin yan makikita mga kapatid sa ating talata Ayan. What should we see? Tingnan natin ano nasa verse 18 hanggang sa 19. Sabi po dito, I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know, ito na yung mga bagay na dapat nating makita. Bakit tayo binibigyan ng divine perception? Number 1, the hope of His calling. Number 2, the riches of the glory of His inheritance. And number 3, the boundless greatness of His power toward us who believe. Isa-isahin natin saglit yan, mga kapatid. The hope of His calling. Alam nyo, mga kapatid, sabi po dito sa Colossians chapter 1, verse 27, To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Ayun yun mga kapatid. Ano yung sinasabi po na hope ng calling? Para saan ba tayo tinawag ng Panginoong Diyos? Nabanggit na natin ito kanina. Para sa kalwalhatian. In other words, mga kapatid, ito yan. Iniisip nating mga Kristiyano na ang pagiging Kristiyano ay pag-nerf. Alam niyo yung salitang nerf sa mga gamers. Akala natin ang pagiging Kristiyano ay pag-downgrade ng ating mga desires. Kung para bang kinakawawa natin yung ating sarili na, hindi ako dapat masisiyahan. Kasalanan ng pagiging masaya. Kailangan wala akong desire kundi sumimba ng sumimba. Hindi po mga kapatid, inihahanda tayo ng Diyos sa maluwalhating hinaharap. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pag-downgrade ng desires, it's actually an upgrade of desires. We are no longer satisfied with the promises of this world. We are now craving for the promises of eternity and heaven. Hindi po downgrade ng desire ang pagiging mananampalataya ni Kristo. Ito po ay pag-aangat nito mga kapatid sa tunay na disenyo ng Diyos. So we are not killjoys. We're just looking for better joys. Infinitely better joys na sa Panginoong Diyos. So yun yung hope ng ating calling. Kapag nakita natin yun, mapapalakas tayo sa ating pananampalataya at pakikipagbaka. Ano pa mga kapatid? Pangalawa, mga kapatid, na nakita natin, the glory of His inheritance. Mga kapatid, sa umagang ito, gusto kong ipaalala, tagapagmana ka ng Panginoon. Kahit nasasabihan tayo minsan sa company, kapag sinisipagan natin, sabihin, sip-sip, akala mo magiging tagapagmana ng company, di bali nang hindi tayo maging tagapagmana ng company. Ang pangako ng salita ng Diyos, meron tayong maluwalhating pamana sa Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Romans chapter 8 verse 16 to 18. Sabi po dito, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Tigil tayo saglit. Mga kapatid, yung katotohanan na tayo tagapagmana ay hindi muna natin dapat pag-usapan kung hindi pa natin naunawaan ito. Kaya tayo tagapagmana dahil tayo ay tinuturing na anak. We are children of God. Madaling i-take for granted kasi lagi nating naririnig yon, pero mga kapatid, let us be reminded that we are children of God only by the grace of God. Tama po? Sa biyaya niya, tayo ay naging mga anak
At ang Espiritu mismo, ito po yan mga kapatid, hindi po yan kasunduan lang. Hindi po yun na pagkasunduan lang ng church o ng mga believers sa buong mundo. Okay, pag tinanggap natin si Kristo, sige, kukumbinsihin natin yung sarili nating anak na tayo ng Diyos. Hindi po. The Holy Spirit, the living Spirit of God, is living inside of us. At kung totoo po tayong mananampalataya, sa sandali pong ito, sa hindi maipaliwanag at lubos na paraan, mga kapatid, alam natin sa pamamagitan ng pagsaksi ng Espiritu Santo na tayo'y mga anak. Habang yung ibang mga relihiyon, habang yung ibang mga sekta, ang naririnig sa Panginoon, sa banal na Espiritu ay kung ano-ano, tayo, ang tunay na mga mananampalataya ng Panginoon, ang naririnig natin sa banal na Espiritu ay ang katotohanan na tayo ay Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at mga pangako. Amen? So, kung tayo'y mga anak, yun yung nagiging dahilan, yun yung nagiging ground kung bakit sabi sa verse 11, and if children, kung anak kayo ng Panginoon sa sandaling ito, gaano man kahirap ang ating buhay, nangungupahan man kayo ngayon, sinisingil na kayo, papalayasin tayo, sabi dyan, and if children, then heirs. Heirs of God and fellow heirs with Christ. Provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Yun nga lang, yung mga tagapagmana nagdurusa sa ngayon. Nandun pa nga tayo sa gitna eh. Tama pa mga kapatid? Pero yung gitnang yon ay hindi pang habang buhay at hindi pang walang hanggan. Dahil yung gitnang yon ay transition lang sa verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So sige, payag na tayong magtiis sa mga bagay na pinagtitiisan natin sa mga magulang, sa para bang paulit-ulit na routine sa bawat araw, palit diaper, hain ng pagkain, sa mga trabahador na ginigipit ng mga boss, sa mga estudyante na para bang tamad na pumasok dahil ang hirap ng sitwasyon, ano man yung kalalagayan natin, sige na. Titiisin na natin yung mga bagay na yan. Bakit mga kapatid? Pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon na tayo ay mga tagapagmana ng walang hanggang kalwalhatian ng Panginoon. At yung pagdurusa natin ngayon, pag inilagay mo sa timbangan, ang nasa kabila ay yung paparating na kalwalhatian. Walang kwenta yung ating mga pagdurusa at pagtitiis kung ikukumpara sa naghihintay na kalwalhatian. Purihin ng Panginoon. At ano yung pangatlo mga kapatid na dapat makita ng ating mga puso para tayo magpatuloy? The surpassing power of God towards us. Kamangha-mangha, ano mga kapatid? Tingnan nyo to mga kapatid, sa Romans 8 ulit. Merong tanong ang salita ng Diyos sa atin. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Brothers and sisters, this is a reminder that the power of God, naniniwala naman tayong powerful si God. Amen? Naniniwala tayong omnipotent siya. That's not hard to believe. Bilang mga Christians, we believe that He has created the earth out of nothing. As Christians, we believe that He is the God who created Isaac in a dead womb of Sarah. Tama mga kapatid? As Christians, we believe He is the God who called forth Lazarus from the grave. And out of his deadness, he was raised back into life. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, pero mga kapatid, ito ang paalala sa atin sa sandali pong ito. That power is not just randomly roaming over the earth. That power is working towards us. Not against us, but for us. Sa sandaling ito, ulitin ko po, inaapi ba tayo ng mga tao? Sa mga sandaling to, awang-awa ba tayo sa ating sarili? O kaya baka naman baliktad. Baka sa sandaling ito, kahit Kristiyano tayo, nalulunod tayo sa sariling sense of power natin kasi boss ka sa office, kasi principal ka sa school.
Baka meron tayong mga maling pananaw sa kapangyarihan. Baka maling kapangyarihan yung kinakatakutan natin o kaya maling kapangyarihan yung pinanghahawakan natin. Mga kapatid, ito po ay napakagandang paalala para sa ating lahat na ang kapangyarihan na nagsusustain at magsusustain sa atin is the almighty power, the resurrection power of God that is working for us and not against us. So much, sobrang enough na reason para magpatuloy, mga kapatid, sa ating pakikibaka sa pananampalataya. And I end with a message for our hearts. Sabi po dito, mga kapatid, the sufferings and the troubles of our midway battles ought not to define us and our destination. Seeing God and what He has done for us in Christ defines who we are and where we are going. Mga kapatid, tayo po ay higit pa sa mananagumpay. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa sandali pong ito, ano man yung haharapin natin bukas, hindi ko po pinapangako na laging good news yung mangyayari sa ating mga trabaho sa school at sa ating mga kinabubuhay. Hindi ko pinapangako na laging aayon sa mga gusto natin yung mga pangyayari sa ating buhay, pero isang bagay ang pinapangako ng kasulatan: natiyak ang ating hangganan dahil sa Panginoong Diyos, dahil kay Kristo. Kaya naman, mga kapatid, sa gitna pa lang ng pakikipaglaban, even in the midst of the year, July pa lang, mga kapatid, hindi natin alam paano magtatapos ng 2026. Andito pa lang tayo sa gitna ng pananampalataya, we don't know how we would end our faith. But one thing is for sure, He will hold us fast. Hahawakan tayo ng Panginoon at Siya na nagsimula ng mabuting bagay sa ating mga buhay ay magpapasakdal nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kaya po kami nang hina sa gitna ng pakikipaglaban ay nagtiwala kami sa sarili naming kaalaman. Nagtiwala kami sa mga nakikita namin sa pisikal. Nabaliktad po namin yung talata na nagsasabing we walk by faith and not by sight. We repent of those times that we walk by sight and not by faith. We repent of those moments in our lives that we have trusted the promises of the world. We have trusted our capabilities, our human understandings more than we have trusted your precious, faithful, and unfailing promises. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, kung dahil sa pagtitiwala namin sa aming kapwa-tao, because we have trusted our fellow humans, we have been so discouraged. Nag-fall kami, Panginoon, sa maraming mga pagkakamali dahil nagtiwala kami sa kakayanan namin at sa kakayanan ng ibang tao. But Father God, right now, thank you so much for reminding us of this wonderful prayer na nasa inyong mga salita, that the Apostle Paul prayed for the Ephesians. And we believe these are things na kalooban nyo din po sa aming mga buhay. That we know you more and more. Na nawa, Panginoon, mula sa araw pong ito, Panginoong Diyos, maalala namin that while we are contented in our lives in you, habang kami ay kontento sa mga bagay sa aming buhay, bigyan nyo din kami sa kabilang banda, Panginoong Diyos, ng patuloy na pagdanasang mas makilala ka mula sa inyong mga salita. That we would not be arrogant. That we would not think that we already know you fully. But instead, let us continue our journeys to know you more from your words, with one another, and by the Spirit. Panginoon, buksan niyo po yung aming mga mata, yung mata ng aming mga puso. Ito po'y binuksan niyo na at hindi na po kami bulag. May mga pagkakataon lamang na ang aming pananaw ay lumalabo dahil nga po natingin kami sa iba. Sali, Panginoon, sa sandali pong ito mangyari sa amin
yung sinasabi sa inyong salita, looking our eyes, fixing our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nang sa gayon, Panginoon, anuman po yung landas na aming tinatahak, we can be assured na maitatawid niyo po kami as we look upon our beautiful, wonderful Savior who goes with us, who dwells in us. Maraming salamat. Pagpalain niyo po patuloy ang iglesia pong ito sa lahat ng kanilang mga panalangin, sa lahat ng kanila pong mga pinagdadaanan na kayo ang nakakaalam, Panginoong Diyos. Naniniwala po kami, kayo ang may akda ng iglesia pong ito. Kayo ang nagpasimula nito. Marahil ay gumamit po kayo ng mga tao, but you are the author of this local church. And we believe kayo din po ang magtatawid po sa kanila patungo sa mabuting hangganan na nilalaan nyo sa buhay ng bawat isa. Because we know the God who promised us is faithful. Dahil alam namin, tapat po kayo, Panginoon. Maraming salamat po. Not through our strength, not through our power, and not through our might, but by your Spirit, we pray that we would persevere until the very end, until we see you face to face. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa sandali pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.